Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tuwing nagbabakasyon tayo, may mga pagkakataon na umaarkila o umuupa tayo ng serbisyo mula sa iba't ibang bahay, panuluyan, upang maging komportable ang pansamantalang pananatili natin sa lugar na yon. Ngunit may mga sitwasyon sa ating buhay na ang akala natin ay siyang magiging payapang pananatili ay biglang mahaluan ng hindi inaasahang pangyayari. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi, araw po sa inyo. Ako nga pala si Zarina, hindi ko tunay na pangalan. 25 years old at nakatira sa may Quezon City. Dito na ako lumaki at nagkaisip kaya naman may pagkakataon na parang medyo nagsasawa na din po ako sa view dito. Hindi ko po masasabing certified traveler ako. Pero ako yung tipo ng tao na kapag may gustong puntahan basta may budget ako ay go lang ako. Wala din naman po kasi akong tinatawag na travel goals. Kumbaga gusto ko lang maranasan ang beauty of nature. Since laking lungsod ako. Sinasamantala ko din kasi na kaya ko pang magpunta sa iba't ibang lugar since single pa ako. At walang nagbabawal sa akin. Hindi ko din kasi naranasan ito noong kabataan ko. Dahil hindi naman kami ganong kalwan sa buhay, kaya ngayong may trabaho na ako at nakakaipon-ipon ay ginagawa ko yung mga gusto kong gawin noong aking kabataan. Kumbaga, I'm healing my inner child. Support naman sa akin ang mga friends ko dahil alam nila ang naging kalagayan ko noon. So kapag nagyayaya ako ay go na go din silang samahan ako. Kaya ko naman mag-travel mag-isa pero aaminin ko na mas masaya talagang pumunta sa iba't ibang lugar kung may kasama kang katropa. Nakarating na ako sa maraming probinsya tulad ng Ilocos, Vigan at Sagada. Pero isang lugar talagang gustong-gusto kong bisitahin, yon ay ang Baguio. Bukod sa mayamang kasaysayan nito, ay sikat din po ito sa dami ng mga magagandang pasyalan na maaari mong tunguhin habang naririto ka. Hindi ko naman agad ito nagawa noon dahil conflict sa schedule ang ilang mga event doon na gusto kong masaksihan habang naroroon. Kaya naman nang mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng vacant schedule ay talagang grinab ko na ito upang yayain ang aking mga kaibigan. Mabuti na lamang at okay din sa kanila ang schedule na aking nakuha. Kaya naman super excited kami na nag-prepare ng aming mga kailangan. Do it yourself na gala ang naisip namin gawin para naman wala kaming oras na hinahabol. Una na kaming nag-book ng aming tutuluyan para sure na may matutulugan kami pagdating doon. Pinili talaga namin yung malapit sa isang sikat na tourist spot. Dahil ang pag-explore dito ay kasama din sa aming plano. Hindi ko nasasabihin kung anong lugar ito pero sikat itong lugar kung saan ay sinasabing may mga kababalaghan daw na nagaganap. After naming makapagpa-reserve ay nagplano na kami ng iba pang lugar na aming pupuntahan. Excited talaga ako sa lakad naming ito dahil isa talagang lugar na yon sa mga nais kong puntahan.
Matapos naming planuhin ang lahat ay nagsipaghanda naman na kami ng aming mga kailangan. Although medyo may time pa naman kami, ay gusto kasi namin na handa na ang lahat ng aming mga dadalhin. Since mahirap maghabol ng oras. Lahat naman ng mga kailangan namin ay doon na itinabi sa bahay ng isa kong kaibigan. Dahil doon kami manggagaling. Nagpresenta na rin kasi siyang hiramin niya ang kotse ng kanyang kuya para hindi na kami mahirapan pang mag-commute habang palipat-lipat kami ng lugar na pupuntahan. Bago ang araw ng aming alis ay doon na kami nagpalipas ng gabi sa bahay ng aking kaibigan. Halos hindi ako makatulog dahil sa sobrang excitement ko. Although ine-expect naman namin na gagabihin na kami ng dating, ay hindi ko maiwasan na isipin ang mga maaari kong puntahan o gawin pagdating doon. Ayan, kakaisip ko tuloy ay super puyat ako ng pag-alis namin. Natatawa pa sa akin ang mga friends ko dahil parang bata daw ako na ngayon lang maisasama sa lakad ng kanyang mga magulang. Ako naman ay iismid-ismid lang pero deep inside ay natatawa din ako sa aking sarili. Dahil parang totoo naman ang mga sinasabi nila. Since puyat nga ako pagkaalis namin sa bahay ng friend ko, ay nakatulog din agad ako. Hindi naman ako pinakialaman ng aking mga kasama dahil mahaba-haba pa ang aming ilalaan sa kalsada. Ang stopover lang namin ay noong nag-almusal kami, nag-lunch at nag-snacks. Nang nakabawi naman na ako sa aking puyat ay doon ko talaga in-enjoy ang pagmamasid sa mga magagandang tanawin na aming dinaraanan. Nakaka-relax talaga ang ganitong mga view. Dahil medyo maaga naman kaming umalis ay wala namang kaming masyadong madaming stopover ay nakarating kami sa aming transient na tutuluyan ng bandang mga alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Nakakatuwa lang din dahil napaka-accommodating ng may-ari ng transient house na aming nakuha. Malapit lang din naman daw ang bahay nila doon, kaya if ever na may kailangan kami ay maaari namin siyang tawagan at pakisuyuan. Matapos ang aming pag-uusap ay agad na kaming pumasok sa loob upang mailapag at maiayos ang aming mga gamit. Balak kasi naming mag-night market dahil naririnig ko nga na mga mura daw talaga ang mga paninda dito. Magta-travel pa kami papunta doon, so balak naming magpahinga muna saglit bago pumunta doon. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay sinalubong agad ako ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko maintindihan pero parang lahat ata ng excitement sa aking katawan ay na-wash out. Pagtapak ko sa loob ng transient na aming tutuluyan. Mukhang hindi lang naman ako ang nakaramdam nito dahil nakita ko din ang aking mga kaibigan na tila natingilan sa kanilang paghakbang. Mga alanganin pa kaming nagkangitian na para bang nagtatanungan kung sino ang unang maglalakas loob na tuluyang pumasok doon. Pakiramdam ko kasi noong pagbukas ko pa lamang ng pintuan ay napakaraming mata na ang nakatingin sa amin. Kahit na wala namang kaming nakikitang tao doon. Upang makausad kami ay winaksi ko na lamang ang kakaibang nararamdaman ko sa aking katawan. At agad na hinanap ang switch ng ilaw. Nang mabuksan ko na ang ilaw ay medyo parang nakahinga naman kami ng maluwag. Lalo pa nga nang bumungad sa amin ang bakante at malawak na sala nito. Dito lamang nagsipasukan ang aming mga kasama. And to make it clearly, 4 kaming nag-travel ngayon since sumama sa akin ang kuya ng friend ko. Siya kasi ang kapalitan ng aking kaibigan sa pagmamaneho since matagal nga ang biyahe. Agad naming sinipat ang mga kwarto na aming tutulugan na very pleasing naman para sa amin. Dahil magiging 1:1 kami, Papa Dudut.
Yun din kasi ang hinahanap namin para ba wala ding hassle sa amin sa pagkilos. Kada kwarto ay may double deck na kama. So dahil tag-iisa naman kami, ay sa ibabang bed na ang pinagkukuha naming pwesto, habang sa taas ay doon namin nilagay ang aming mga iba't ibang gamit. Maramihan kasi talaga kaming mag-pack para just in case hindi kami mamumroblema sa aming mga kakailanganin. Alam naman natin na medyo may mga unexpected circumstances tayong mararanasan during travel. Kaya mas okay na yung ready ka. Habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, ay hindi ko maiwasang maisip yung naging pakiramdam ko kanina. Pagtapak dito. Sa tagal ko na kasing nagta-travel, first time kong maka-experience nito. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa isiping malapit lamang ito sa isa sa mga sinasabing pinaka-haunted na lugar sa bansa. Kaya medyo na paranoid ako. Ayoko mag-entertain masyado ng mga negative thoughts. Kaya naman, binura ko din sa isipan ko ang pangyayari na yon at nag-focus na lamang sa paghahanda ng aking mga gagamitin ngayong gabi at bukas. Dalawang banyo dito sa aming tutuluyan. So hindi naman masyadong hassle sa amin ang pag-shower. Nang medyo nakapahinga na kami ay nag-asikaso na rin kami upang masimulan na ang plano namin na pagpunta sa night market. Medyo lagkit na ako sa aking katawan, kaya naman pinauna na ako ng aking kaibigan na ka-share sa shower na maligo. In fairness naman ay may heater din sila. Kaya hindi mo masyadong dama ang malamig na klima sa lugar na yon. Medyo malamig pa kasi ang klima noong time na nagpunta kami doon. Wala ako noon at nag-enjoy pa nga sa aking ginagawa. Nang makaramdam ako sa aking likuran ng malamig na hangin na akala mo ay may umiihip dito. Napalingon naman ako upang tignan kung saan ang gagaling ang ganong pakiramdam, ngunit wala naman akong nakita na anumang pinanggagalingan nito. Oo nga, at may bintana sa comfort room na yon. Pero nakasarado na ito ng oras na yon, so saan ang galing ang malamig na hangin na yon? Ayaw ko namang mag-overthink masyado sa ganong mga bagay, kaya naman ang ginawa ko na lamang ay binilisan ang aking ginagawa. Nang matapos na ako ay agad-agad ako lumabas doon. Nilingon ko pa ng huling beses ang banyo bago ako lumabas. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba ito, pero parang may anino akong nakita doon sa may bandang shower. Saglit lamang ito bago tila bulang nawala. Pagkalabas ko din ay nakaabang na sa akin ang aking friend na ka-share sa shower. Nang makita niyang tapos na ako, ay agad na din siyang pumasok sa loob, kaya naman nagpa siya akong gawin na yung ibang mga seremonyas ko bago umalis. Hindi pa din nawala sa isipan ko ang naramdaman kong yon. Kaya naman noong palabas na kami ay hindi ko naiwasang magtanong sa aking kaibigan kung may napansin din ba siya sa banyo habang naliligo siya. Napakunot noon na lamang siya sa akin, sabay sabing wala naman daw. Ayaw ko din namang takutin ang aking kasama, kaya naman hindi ko na binanggit ang kakaibang nararamdaman ko doon. Nawala din naman agad sa aking isipan ang bagay na yon dahil nalibang na din ako sa aming paglilibot. Puno ng tawanan at kwentuhan ang naging gala namin ng gabing yon, with matching food trip na. Marahil ay almost 2 AM na din kaming nakabalik sa aming transient. Pagdating namin doon ay linis lang ng kaunti at plakda na talaga dahil sa pagod sa biyahe at sa gala. Mga ilang oras mahigit pa lamang siguro noon after kong makatulog, nang maalimpungatan ako sa kakaibang ingay sa may bandang pintuan ng aking kwarto. Parang merong nagkukutkot doon na kung ano gamit ang kung anong matulis na bagay batay sa tunog na ginagawa nito.
Nakakarindi sa tenga yung sounds. Kaya naman hindi ko maiwasang hindi magising. Medyo pupungas-pungas kong inaninag ang pinanggagalingan ng tunog na yon mula sa madilim kong kwarto. Pero nagising yata bigla ang aking diwa nang makita na ang pintuan na kanina ay alam kong sinarado ko ay nakabukas na ngayon. Mula dito ay may babaeng nakasilip, ang kalahati ng mukha habang ang kamay nito na may mahabang kuko ay abala sa pagkutkot sa frame ng pintuan na kanyang hinahawakan. May edad na rin siya, marahil ay nasa mga mid-50s na. Nanlalaki ang mga mata nito at walang korap-korap na nakatingin sa akin, Papa Dudut. Dahil kita ang kalahati ng kanyang katawan, ay napansin ko din ang suot niyang itim na damit at may belo pa ito na siyang nakapatong sa kanyang ulo. Sa kabako dahil sa unfamiliar na mukhang ito ay agad kong binuksan ang lampshade na nasa gilid ng aking kamang tinutulugan upang mas makita ng malinaw kung sino ang babaeng iyon. Ngunit nang matapatan ito ng liwanag ay bigla itong naglaho sa aking paningin. Dito na talaga nalamig ang aking katawan. Imposible namang bigla itong mawala. And to think na wala itong ginawang ingay paalis sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang pinalipas ko upang pakalmahin ang malakas na kabog ng aking dibdib. Inaantay kong muling bumalik ang sinumang nilalang na kanina lamang ay lihim kong pinagmamasdan sa pintuan. Nang medyo kalmado na ako ay dahan-dahan akong tumayo upang isarado ang pintuang bukas na bukas ngayon. Nang may sarado ko na ito ay nakitang wala talagang misteryosong babae na yon sa labas ng aking kwarto. Ay bumalik ako sa aking kama at nahiga na, Papa Dudut. Akala ko ay makakapagpahinga na talaga ako matapos ang nakakabiglang pangyayari na yon. Ngunit pagkapatay ko sa lampshade na nasa aking tabi, ay hindi ko mapigilang hindi mapasigaw ng malakas dahil mula sa ibabaw ng double deck na aking tinutulugan ay nasilayan ko ang nakasilip na mukha ng babaeng nakaitim na nasa pintuan kanina. Ngiting-ngiti ito sa akin at kitang-kita ang tila nangingitim na mga ngipin nito. Ang belong nakataklob sa kanyang ulo ay nakalaylay din mula dito. Mangiyak-ngiyak na ako sa sobrang takot ng oras na yon nang biglang pamalyang bumukas ang pintuan ng aking kwarto at iluwa doon ang kuya ng aking kaibigan kasama ang iba. Binuksan ng mga ito ang ilaw. Tulad kanina ay biglang naglaho na parang bulang matandang babae nang masinagan ito ng ilaw. Agad akong nilapitan ng mga kaibigan at niyakap. Kitang-kita marahil nila ang takot sa aking mukha at ang panik na nararamdaman ko ng mga oras na yon. After kong mapakalma ang aking sarili ay doon na sila nagtanong kung ano ang nangyari sa akin. Doon ko naman ikinuwento sa kanilang lahat ng aking nakita at ang tungkol na din sa matandang babae na nakaitim na nakamasid sa akin kanina mula sa ibabaw ng aking kama. Nakatingin lamang sila sa akin ngunit hindi ko malaman kung eto ba ay dahil sa naniniwala sila sa mga nangyari o pakiramdam nila ay ilusyon ko lamang ang lahat. Ilang saglit lamang ay nagsalita na ang kuya ng aking kaibigan. Ayon sa kanya ay naniniwala daw sila sa akin dahil bago daw nila buksan ang ilaw ay nakita din nila ang tila anino na nasa ibabaw ng double deck na aking tinutuluyan. Akala daw nila noong una ay guni-guni lamang nila ito ngunit nang marinig nila ang aking salaysay ay doon nila napagtanto na hindi ito isang ilusyon lamang na dala ng aming pagod. Sa takot ko na maulit muli ang pagpapakita ng misteryosong babaeng ito ay nakiusap ako sa isa sa aking mga kasama kung maaari bang doon na ako matulog sa kanyang kwarto at ang mga gamit na lang namin ang ilagay dito sa tinutulugan ko. Agad naman itong pumayag kaya naman mabilis naming inilipat ang kanyang mga gamit at doon na natulog sa kanyang kwarto.
Nag-usap-usap din kami kung lilipat ba kami ng transient house. Natutuluyan ngunit dahil nga may pagdiriwang ng panahon na yon sa Baguio, ay naisip din namin na baka mahirapan kaming makahanap ng ibang malilipatan. Isang linggo lang din naman kaming mananatili doon kaya naman napagpasyahan namin na manatili na lamang doon. Upang maiwasan naman ang pangyayaring yon sa amin, ay nag-decide kami na walang matutulog na mag-isa lamang sa mga kwarto at simula sa susunod na gabi ay mag-share na sa isang kwarto ang 2 tao. Medyo napanatag naman ako sa ganitong setup namin at tiwala ako na wala nang mangyayaring anumang kababalaghan kapag ganito. Kaya naman pagkarating ng umaga ay inayos muna namin ang ibang mga gamit sa bawat kwarto bago kami muling lumabas upang ituloy ang aming mga lakad. Pinilit ko na lang din noon na iwaksi sa aking isipan ang pangyayaring naganap sa akin noong gabi. Bagamat may pagtataka sa aking isipan kung bakit sa akin siya nagpapakita, ay hindi ko na ito ininda pa. Ifinokus ko na lamang ang aking isipan sa mga bagay na gusto kong gawin. Ayoko din naman kasing masira mga plano namin nang dahil lamang sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Hindi naman ako nabigo dahil nga bandang kalagitnaan ng aming paggagala ay tuluyan na itong naglaho sa aking isipan. Naging masaya naman ang araw na yon para sa amin kaya nang pagbalik namin sa aming tinutuluyan ay nawala na sa aming isipan ang mga maaaring mangyari. Pagkarating namin sa aming tinutuluyan ay agad kaming nag-asikaso ng aming mga sarili. Pinauna ko na muna ang aking kaibigan na kasama sa kwarto dahil gusto ko munang magpahinga bago maglinis. Medyo maaga pa nang makabalik kami noon, marahil ay mga 6:00 pa lamang ng gabi dahil ayaw na din muna naming magpaabot ng gabi sa labas. Marami pa din naman kaming oras na maaaring ilaan para sa iba naming planong puntahan. Tatawa-tawa pa ako noong nag-i-scroll sa social media nang mapansin ko ang pintuan namin na unti-unting bumubukas. Napatigil ako sa aking ginagawa at hinihintay kung sino ang papasok doon. Ngunit ilang minuto na ata ang lumipas ay wala pa ding pumapasok sa aming kwarto. Dito na ako napatayo upang sinipin kung sino ang nasa labas at nang titrip sa akin. Pagdating ko sa pintuan ay binuksan ko ito ng maluwag upang gulatin sana kung sino ang naroroon. Ngunit pagbukas ko nito ay wala namang tao. Sumili pa nga ako ngunit wala talagang sino man ang naroroon. Ayokong takutin pa ang sarili ko sa mga ganong bagay kaya naman tahimik na lamang akong bumalik sa aking higaan. Bumalik ako sa pag-i-scroll sa aking social media. Nalilibang na muli ako dito nang bigla na lamang akong makarinig ng malakas na tili mula sa CR kung saan ay naroroon ang aking kaibigan. Napabalikwas ako ng bangon ng oras na yon at agad na tinakbo ang kanyang kinakaroonan. Pagpasok ko sa banyo ay nakita ko siyang nakatapis ng tuwalya habang nakaupo sa may sahig. Nanginginig ang kanyang katawan at nanlalaki ang kanyang mga mata na akala mo ay nakakita ito ng multo. Agad ko naman siyang tinulungang tumayo. Sakto namang nakaayos na siya at tumahangos na ring dumating ang isa ko pang kaibigan at ang kanyang kuya. Hindi pa makapagsalita ang aming kasama dahil tila na trauma ito sa kung anumang nangyari sa kanya. Kaya naman hinayaan muna namin itong makapag-ayos at kumalma bago tanungin kung ano nga bang naganap habang naroon siya sa palikuran. Alanganin pa siya noong una na ikinuwento ito pero dahil din sa pamimilit namin ay nagbahagi din po ito ng kanyang karanasan. Ayon sa kanya, abala siya sa paglilinis nang marinig niyang marahang bumukas ang pinto ng CR. Nasa loob siya noon ng shower room kaya naman hindi niya makita kung sino ang naroroon. Ngunit dahil alam niyang kaming dalawa lamang ang magkasalo sa banyo na yon ay inasyum niya na ako ang pumasok doon, lalo pa nga at nakatayong tila anino sa labas ay may mahabang buhok na gaya ng sa akin.
Natatawa pa nga daw niya akong biniro noon na ayaw kong maiwanan sa loob ng kwarto. Kaya naman sinundan ko agad siya. Medyo nabuo na nga lang daw ang pagtataka sa kanyang isipan ng ilang minuto na daw ata siyang nagsasalita. Ay hindi pa din ako sumasagot kahit na isang beses. Nakatayo lamang daw ako sa labas na para bang nakatulala lang at may hinihintay. Nang hindi na niya mapigilan ang kanyang kuryosidad, ay binuksan na niya ang pintuan ng shower room. Ngunit nagulat daw siya dahil wala namang tao doon. Doon na daw siya naghinala at nakaramdam ng kaba. Ngunit tinatagan niya ang kanyang kalooban. Muli daw niyang sinarado ang pintuan at saktong pagkasara niya ay muling lumitaw ang anino ng babaeng yon sa labas. This time ay bigla na niyang binuksan ang pintuan, ngunit katulad nung una ay ganun pa din ang resulta. Talagang biglang nawala ang babaeng iyon sa hindi malamang kadahilanan. Upang makasigurado ay dahan-dahan niyang sinaradong muli ang pintuan, pero this time ay wala na ang anino. Medyo nakahinga na nga daw siya ng maluwag noon sa pag-aakalang okay na ang lahat. Since patapos na rin naman at magtatapis na sana siya ng tuwalya at akmang kukunin na ito sa sabitan, ng pagharap niya ay halos isang dangkal na lamang ang layo ng mukha ng isang matandang babae sa kanyang sariling mukha. Seryoso ito at matiim na nakatingin sa kanya. Nangingitim daw ang mga labi nito, maging ang paligid ng kanyang mga mata. At nang medyo makabuelo na siya ay unti-unti na niyang inabot ang kanyang tuwalya na nasa gilid lamang halos ng matandang babae na ito. Hindi niya inalis ang kanyang tingin dito sa takot na mapansin ito ang kanyang balak. Saktong pagkakapit niya sa kanyang pakay ay siya namang biglang lingon ang matanda doon. Dala ng kanyang takot ay mabilis niyang hinablot ang tuwalya sabay tapis nito at akmang tatakbo na sana siya palabas. Doon na daw siya napasigaw nang bago pa man siya makarating sa pintuan ng palikuran ay bigla siyang sinabunutan ng matanda. Mahigpit ang kapit nito sa kanyang buhok habang naririnig nito na bumubulong sa kanya na umalis kayo sa pamamahay ko, mga hampas lupa. Nang buksan ko daw ang pintuan ng comfort room ay doon lamang biglang naglaho ang matandang babae. Napasalampak na lamang daw siya noon sa sahig ng banyo dahil sa kanyang naging karanasan. Papa Dudut. Nagkatinginan kami ng iba pang mga kasama namin na para bang nag-uusap kung ano ang dapat naming gawin. Dito na kami nakapagdesisyon na kausapin ang may-ari ng transient house upang malinawan kami at sabihin na rin dito na lilipat na lamang kami sa ibang lugar kahit hotel. Dahil hindi na yata namin kakayanin ang mga kababalaghan doon. Matapos naming makapag-ayos ay sabay-sabay na kaming tumungo sa bahay ng may-ari. Pagkakita niya sa amin ay medyo nagulat pa ito dahil sa biglaan naming pagpunta sa kanila. Humingi naman kami ng pasensya at pinaliwanag ang lahat sa kanya, Papa Dudut. Ayaw pa nga niyang maniwala noong una kaya niyaya niya kami sa loob ng kanyang bahay dahil may CCTV naman daw doon sa may transient house na maaring ma-review para makasigurado na hindi lamang daw guni-guni ang aming nakita. Medyo nainis pa nga ako noon sa may-ari dahil pakaramdam ko ay pinagkakamalan kami nitong nasisiraan ng bait. Dinala kami nito sa kanilang sala at doon ay iniharap niya sa amin ang laptop kung saan ay nakakonect daw ito sa CCTV na nasa transient house na aming tinutuluyan. Sinimulan niyang i-play ang videos na naka-record mula nung pagdating namin. Noong una ay wala namang kakaibang mga nangyari doon, ngunit nang umalis kami noong unang gabi ng pagdating namin ay may pagkakataon na tila may glitch ang recording sa mga hallway. Habang pinapanood namin ito ay nakita namin ang pagsara bukas ng mga pintuan doon, lalo na sa kwartong aking unang tinulugan at sa may banyo malapit dito. Halata ang gulat sa mukha ng mga may-ari nito nang mapanood ang mga video. Dito din ay nakita ang eksena noong gabing nagpakita sa akin ang matandang babae. Sa kamera ay kitang-kita ang pagbukas ng pintuan ng aking silid
kahit na wala namang tao. Maya-maya pa'y biglang lumitaw sa screen ang figura ng matandang babaeng yon na sumilip sa aking pintuan hanggang sa mawala ito at marinig ang malalakas kong sigaw ay kuhang-kuha sa recording. Hindi na may paliwanag ang mukha ng may-ari ng transient dahil maging siya yata ay first time lamang itong maranasan at natuklasan. Sumunod na video na ay yung sa aming kwarto ng aking kaibigan. This time ay parang anino lamang ang nakitang nagbukas ng pintuan ng aming kwarto bago ito nawala ng tuluyan at lumitaw doon sa pintuan na ng comfort room. Hindi na namin tinapos pa ang video dahil nakita na rin naman ng may-ari ang mga tinutukoy naming kababalaghan. Dito na siya umamin na bagong renovate lamang ang lugar na yon na kanyang nabili mula sa dating may-ari nito. Ayon sa kanya ay lumang may-ari ng naturang bahay ay isang mag-asawa at kasama ang may edad na ina ng babae. Ayon sa kwento ng mga ito bago umalis, may demensya daw ang ina ng babaeng may-ari at minsan daw ay nagigisingan nilang nasa labas ng kwarto nila. Nakatayo lamang doon habang suot ang kanyang belo at itim na damit. Tuwing naalis daw nila ito sa ganong posisyon ay nagwawala ito at sinisigawan sila na lumaya sa kanyang pamamahay. Ganon daw ang naging sitwasyon ng mag-asawa hanggang sa namatay ang ina nito. Dahil na rin sa hindi magandang pangyayari sa loob ng bahay na yon, ay ibinenta ito ng mag-asawa at lumipat na lamang sa ibang lugar. Nirenovate na lamang daw niya ang bahay na yon upang mapagkakitaan. Actually daw ay hindi pa niya ito napapabless noong nagpabook kami kaya marahil ay hanggang ngayon ay naiwan doon ang kaluluwa ng namayapang matandang babae. Humingi naman sa amin ng pasensya ang may-ari ng transient house. Upang makabawi, hinanapan niya kami ng panibagong matutuluyan at binalik din niya ang kalahati ng aming ibinayad. Nang gabi ding yon ay dali-dali kaming umalis at nagtungo sa aming bagong tutuluyan. Sa awa naman ng Diyos ay wala na kaming naranasan na anumang kababalaghan pagkalipat namin. Bago kami umuwi galing sa Baguio ay napag-alaman namin na pinabless na ang dati naming tinutuluyan. Umaasa naman kaming magkakaibigan na sa susunod na pagkakataon na may tutuloy doon ay wala na silang mararanasang anumang kababalaghan na kagaya ng sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbibigay oras ninyo sa akin and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Zarina. May mga pagkakataon na ang paghahanap natin ng pansamantalang pahinga at kasiyahan sa buhay ay naghahatid sa atin ng mga kakaibang karanasan. Lalo pa nga at kung ating pinupuntahan ay may naiwan na bakas ng nakaraan. Kaya naman mahalaga na bago tayo tumuloy o pumunta sa isang lugar ay alamin muna natin ang kasaysayan nito upang sa gayon ay hindi tayo mapahamak o makaharap ng mga nilalang na hindi nabibilang sa ating mundong ginagalawan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories at manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga,